Nagkasunog din sa ilang bahay sa Marikina City. Kaunting bumbero lang ang unang nakaresponde doon dahil maraming bumbero ang kailangan tumakbo sa magkahiwalay na sunog sa Maynila. Ang mainit na balita natin ni Victoria Tulad. Mabilis na tinupok ng apoy ang hindi bababa sa 10 bahay sa Barangay Santa Elena, Marikina City. Mag-alas 3 kaninang madaling araw. Agad itinaas ang sunog sa ika-4 na alarma. Sa bilis na mga pangyayari, hindi na naisalba ng ilang nasunugan ang kanilang mga gamit. Ang ibang residente tumulong na sa pag-apula ng apoy gamit ang kanilang hose. Noong unay kaunti lang daw ang mga nakarespondeng bumbero dahil karamihan ay nasa Maynila kung saan 2 sunog ang sumiklab. Pero hindi nagtagal, dumating na rin ang iba pang bumbero. Kwento ng mga residente, sa likod ng bahay ni Rene Celestial nagsimula ang sunog. Wala naman nasaktan sa amin. Dadalo lang kami kasi dyan tinulungan kami ng kapitbahay. Yung dingding lang, yung hardiplex lang, yun ang naging damage sa amin. Kasi yung kalahati kasi firewall na eh. Tulog na ang karamihan sa mga residente nang magsimula ang sunog. Lakas-lakas yung sigaw eh. Sabi may sunog, may sunog. Tumingin ako sa bintana doon, ang lakas ng apoy doon sa kabilang side. Kaya yun, tapos ginising ko yung mga kasama ko dito. Natakot din, may kaba, nervyos, puro dasal. Dasal na lang, dasal. Malapit lang eh. Ayon sa arson investigator, hindi agad nakapasok ang mga bumbero dahil kinailangan pang patayin ang linya ng kuryente. Humigit kumulang 200,000 piso raw ang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa rin daw ang sanhi ng sunog na idineklarang fire out bago mag-alas 4:30 ng madaling araw. Isang dahilan daw kung bakit hindi na kumalat sa ibang bahay ang apoy ay dahil may firewall ang mga ito. Kailangan pagka magagawa tayo ng bahay, lagi tayong paglalagay ng firewall. Huwag tayong manghinayang doon sa kagastusin natin para masisip naman ng bayan natin. Victoria Tulad, GMA News.